May isang tanong na laging tumatakbo sa isip ng bawat lalaki. Hindi yan, guwapo ba ako? Hindi yan, mayaman ba ako? Hindi yan, successful ba ako? Ang tanong na lagi paulit-ulit bumabalik ay ito, gusto ba niya ako? At alam mo kung bakit mahirap sagutin ang tanong na yan? Kasi ang mga babae, hindi sila direkta. Hindi nila sasabihing, gusto kita. Hindi nila i-announce, hindi nila i-broadcast. Ang mga babae ay subtle, coded, encrypted. At dahil doon, maraming lalaki, magagaling, mababait, deserving, nagmi-miss ng opportunities, nagmi-miss ng signals, nagmi-miss ng moments na sana, kung napansin lang, naging iba ang takbo ng buhay. At yan ang masakit. Alam mo yung feeling na years later, nag-reunion kayo ng high school at may babaeng lumapit sa iyo at sinabing, alam mo ba ma, crush kita noon? At ikaw, nag-shock. Talaga? Bakit hindi mo sinabi? At siya, tumawa lang. Obvious naman ikaw lang ang hindi nakakakita. At sa moment na yon, bumalik lahat. Yung mga stolen glances, yung mga random na pag-approach, yung mga small gestures, at na-realize mo, tangina, obvious nga pala. Bakit ko ba na-miss? At yan ang goal ng video na ito. Para hindi ka na mag-miss, para hindi ka na mag-regret, para sa susunod, kapag may babae na nagbibigay ng signals, makikita mo, maiintindihan mo, at magmo-move ka. Pero warning, ang video na ito ay hindi typical. Hindi ako magsasabi ng pag hinawakan kanya sa braso o pag nag-blush siya, yan ay surface level. Yan ay bullshit. Ang sasabihin ko sa iyo, psychological, deep, based sa female psychology na hindi nila mismo alam na ginagawa nila. Kasi yan ang secret. Ang most powerful signals ay yung subconscious, yung hindi nila kontrolado, yung biologically programmed. Kaya kung handa ka nang malaman ang limang lihim na gestures na 100% accurate na gusto ka niya, magstay ka. I-comment mo ngayon, I will not miss the signs para alam ko na focused ka. Simulan natin. Unang lihim, ang paraan ng pagtingin niya, hindi kung gaano kadalas, kundi kung paano siya umaalis. Ito ang unang lihim at ito ay pinaka-misunderstood. Karamihan ng lalaki nag-aantay ng eye contact. Pag tumingin siya sa akin, ibig sabihin gusto niya ako. Pero yan ay mali. Kasi ang eye contact pwedeng friendly, pwedeng polite, pwedeng walang ibig sabihin. Ang tunay na signal, hindi kung tumingin siya, kundi kung paano siya nag-look away. Pakinggan mo to carefully. Pag may babae na attracted sa iyo, tumingin siya, nag-hold ng eye contact ng konti, tapos biglang nag-look away. Pero hindi normal na pag-look away. Ang normal na pag-look away, neutral, unbothered, move on agad sa iba. Pero ang attracted na pag-look away, may micro-expression, may slight smile, may konting blush, may fidgeting, may parang nahuli na nagtanggo. At yan ang unconscious signal na, shit, nahuli niya ako. Kasi pag attracted ang babae, hindi niya kontrolado ang physiological response. Ang heart rate niya tumaas, ang stress hormones release, ang facial muscles nag-react. At yan ay visible pag alam mo kung ano ang hinahanap mo. May specific technique dito para matest. Pag may suspicion ka na may gusto sa'yo, tingnan mo siya deliberately, pahawakan ang tingin, 2 to 3 seconds. Hindi aggressive, calm lang, observant. At observe mo kung paano siya mag-react. Pag walang attraction, tititigan ka niya pabalik, unfazed. Ano, bakit? O kaya aalisin niya agad without reaction. Pero pag may attraction, maaalis niya pero may visible discomfort. May smile na hindi niya mapipigilan, may kamot sa buhok, may adjust ng posture. At yan ang biological response na hindi niya kayang i-fake or i-suppress. May kwento ako dito. May kaibigan akong lalaki. Nag-work siya sa office. May katrabaho siyang babae na hindi niya alam kung crush siya o hindi. Kaya ginawa niya to.
Nag-meeting sila at habang nagpe-present yung babae, tumingin siya, deliberately, calm, 3 seconds. At yung babae, nag-stutter, nag-lose ng train of thought, nag-blush, nag-look away, tapos nag-laugh nervously. At sa moment na yon, alam na niya, may gusto sa akin to. At tama siya. After ilang linggo, nag-confess yung babae. Yan ang unang lihim, ang paraan ng pagtingin. Specifically, ang paraan ng pag-look away. Kasi yan ay unconscious. Yan ay biological. Yan ay hindi kayang i-fake. Kaya next time, observe, hindi lang kung tumitingin, kundi kung paano nag-look away. Ikalawang lihim, ang paghahanap ng dahilan para makalapit kahit walang logical na rason. Ang ikalawang lihim, at ito ay sobrang common pero hindi napapansin, ang constant na paghahanap ng reasons para makalapit sa'yo. Pag may babae na attracted sa'yo, subconsciously, gumagawa siya ng excuses, ng reasons, ng opportunities para maging close ka physically at emotionally. At ang excuses na yan, madalas walang logical sense pero ginagawa niya pa rin. Halimbawa, pwede ko bang hiramin yung pen mo kahit may sarili siyang pen? Pwede ba patulong sa random thing kahit alam niyang kaya niyang mag-isa? Kasama ba kayo later? Pwede ba sumama kahit hindi naman siya originally interested? May tanong ako about topic kahit may Google naman. Ang pattern, laging may dahilan, laging may excuse, laging may opening para mag-interact. At ang lalaking hindi aware, tatanggapin lang as face value. Okay, kailangan niya ng tulong. Hindi na-realize na ang tulong ay excuse lang. Pero ang tunay na reason, gusto kanyang kausapin, gusto kanyang makalapit, gusto kanyang makasama. At ginagamit niya ang logical excuses para i-justify ang emotional desire. May specific psychological term dito, ang proximity-seeking behavior. Ito ay biological drive na kapag attracted ka sa someone, gusto mo physically malapit. Hindi sexual, just proximity. Kasi ang proximity, nagtitrigger ng bonding hormones, nagfa-facilitate ng emotional connection, nagkikreate ng familiarity. At ang babae, subconsciously, alam niya yan. Kaya nagkikreate siya ng opportunities. May example ako dito na sobrang clear. May kaibigan akong babae, may crush siya sa classmate niya, pero hindi niya masabi. Kaya ano ginawa niya? Lagi siyang may tanong tungkol sa subject, kahit matalino siya. Lagi siyang nawawala ng ballpen kahit may extra siya. Lagi siyang napapasama sa groups kung nasan yung lalaki. At yung lalaki, oblivious, nag-iisip na coincidence lang. Pero ako, nakikita ko. Kasi obvious walang logic yung reasons, pero consistent yung pattern. At sinabi ko sa lalaki, "Pre, gusto ka nun." Sagot niya, "Hindi ha, tumutulong lang ako sa kanya." Pero eventually, nag-confess yung babae. At sabi ng lalaki sa akin, "Tangina, tama ka pala." Yan ang ikalawang lihim, ang constant proximity seeking, ang constant excuses para makalapit, ang constant reasons na walang logic pero consistent. Kaya next time, pag may babaeng palaging may dahilan para lumapit sa iyo, para kausapin ka, para makasama ka, hindi yan coincidence. Yan ay intentional. Subconscious pero intentional. Ikatlong lihim, ang pagbabago ng behavior niya kapag nandyan ka versus kapag wala ka. Pag may babae na attracted sa iyo, may dramatic shift sa energy niya, sa mood niya, sa behavior niya kapag dumating ka. At yan ay observable pag aware ka. Halimbawa, nandyan siya sa barkada, nag-uusap, normal energy, chill, relaxed. Tapos dumating ka, biglang nag-shift. Mas malakas na ang tawa, mas animated na ang gestures, mas conscious na sa appearance, ayos ng buhok, lick ng lips, smoothen ng clothes, check sa reflection. At hindi niya namamalayan na ginagawa niya yan kasi yan ay subconscious response. Pag attracted ang babae, nag-a-activate ang impression management niya. Gusto niyang i-present ang best version niya. Gusto niyang mapansin. Gusto niyang maging attractive. At ang effort na yan, visible sa behavior shift. May specific indicators dito. Nag-shift from relaxed to energetic.
biglang active sa conversation, biglang engaged, biglang present. Nag-adjust ng physical appearance, ayos ng buhok, lick ng lips, smoothen ng clothes, check sa reflection. Nag-position para malapit sa'yo, kahit subtle, kahit kunti lang, pero nag-gravitate siya towards your direction. Nag-increase ng vocal volume para marinig mo siya, para mapansin mo siya. Nag-laugh ng mas malakas kahit hindi super nakakatawa kasi gusto niyang mag-participate sa good vibes. At lahat ng yan, unconscious kasi ang brain niya nagko-command ng he's here, present your best self. May technique dito para matest. Observe mo siya kapag wala ka. Through kwento ng ibang tao, through social media na nag-post sila, through observation ng behavior niya before ka dumating. Tapos, observe mo siya kapag dumating ka. Pag may significant shift, mula relaxed to energetic, mula quiet to talkative, mula disinterested to engaged, yan ay indicator. May kwento ako dito. May kaibigan akong lalaki. May suspicion siya na may gusto sa kanya yung kaibigan ng kaibigan niya. Kaya sinabi niya sa mutual friend, observe mo si Blank mamaya pag wala pa ako. Tapos observe mo ulit pag dumating na ako. Tignan mo kung may change. At yung friend nag-observe at sabi niya after, tangina pre, sobrang obvious. Nung wala ka, tahimik siya, naka-phone lang. Pero nung dumating ka, biglang nag-join sa conversation, nag-laugh, nag-engage, night and day yung difference. At confirmed nga, may gusto. Yan ang ikatlong lihim, ang behavior shift kapag nandyan ka. Kasi yan ay unconscious biological response na hindi niya kayang i-control. Kaya next time, observe, hindi lang kung ano behavior niya sa'yo, kundi kung ano difference ng behavior niya kapag nandyan ka versus wala ka. Ika-4 na lihim, ang pag-remember ng mga detalye tungkol sa'yo na kahit ikaw hindi mo naalala na sinabi mo. Ang ika-4 na lihim, at ito ay psychological, ang pag-remember niya ng mga detalye tungkol sa'yo na kahit ikaw hindi mo naalala na sinabi mo. Pag attracted ang babae, nag-activate ang selective attention niya. Meaning, lahat ng sinasabi mo, lahat ng ginagawa mo, lahat ng detalye tungkol sa'yo, nire-record ng brain niya. Hindi conscious, kundi automatic biological process. Kasi ang brain, kapag may romantic interest, nag-allocate ng extra cognitive resources para sa person na yon, para maintindihan siya, para makilala siya, para makonect sa kanya. At ang result, naaalala niya ang mga bagay na kahit ikaw hindi mo naalala na sinabi mo. Halimbawa, nag-mention ka ng favorite food mo once, casual, sa random conversation. Tapos after a month, nag-invite siya ng lunch. Tara sa blank na restaurant na yan. Alam ko gusto mo yung blank na food na yon. At ikaw, ha? Kailan ko sinabi yon? Kasi casual mention lang yan, hindi significant. Pero sa kanya, naaalala niya kasi importante ka sa kanya. O kaya, nagkwento ka ng random childhood memory. Walang big deal, just kwento. Tapos after weeks, binanggit niya ulit. Di ba sinabi mo na blank specific detail? Paano naman blank follow-up question? At ikaw, surprised kasi hindi mo expect na naalala niya yon. At yan ay indicator ng attraction kasi ang brain niya nagpi-prioritize ng information tungkol sa'yo. May scientific basis dito. Studies show na kapag attracted ang tao sa someone, nag-e-encode ang brain ng memories related sa person na yon with higher fidelity, meaning mas detailed, mas long-lasting, mas accessible. Kaya pag tinanong mo siya about sa kanya, maybe hindi super detailed ang memory niya, pero pag about sa'yo, sobrang detailed kasi nakaprioritize. May kwento ako dito na sobrang touching. May kaibigan akong babae, may long-time crush siya sa lalaki, years. At nung nag-confess na siya finally, sabi niya sa lalaki, alam mo ba na once, sinabi mo na pangarap mong mag-travel sa Japan kasi gusto mong makita ang cherry blossoms at yung favorite season mo ay spring dahil symbolic ng new beginnings. Sinabi mo yan 3 years ago, random conversation, pero naaalala ko. At yung lalaki nag-tear up kasi kahit siya, hindi na niya naalala na sinabi niya yun. Pero yung babae, naalala kasi mahalaga siya sa kanya. Yan ang ika-4 na lihim, ang detailed memory tungkol sa'yo, ang pag-remember ng mga bagay na seemingly insignificant kasi sa kanya walang insignificant pagtungkol sa'yo. Kaya next time, observe,
Pag nagme-mention siya ng mga detalye tungkol sa'yo na hindi mo naalala, yan ay sign. Kasi ang brain niya nag-i-invest ng cognitive resources sa'yo. At yan ay biological marker ng attraction. At finally, ang ikalimang at pinaka-powerful na lihim, ang paraan niya ng pag-initiate ng physical contact, kahit kunwari accidental. Ito ang most reliable indicator kasi ang physical touch, yan ay violation ng personal space at hindi yan basta-basta ginagawa unless may comfort at attraction. Pag may babae na attracted sa'yo, mag-i-initiate siya ng physical contact pero hindi obvious, hindi aggressive, kundi subtle, accidental. Ang forms, accidental na touch ng braso kapag tumatawa. Ay, sorry, hindi ko sinasadya. Pero totoo, sinasadya. Subconscious desire na matouch ka. Accidental na banggaan ng balikat kapag naglalakad. Slightly nagli-lean towards you. Slightly nag-encroach sa personal space mo. Accidental na hawak sa kamay kapag may ipinapakita. Tara, ipakita ko sa'yo. Tapos hahawak sa kamay or braso para i-guide ka. Nagre-remove ng lint or something sa clothes mo. Excuse para matouch ka. At lahat ng yan, kunwari accidental. Pero ang biological truth, intentional. Subconsciously intentional. Kasi ang touch, nagre-release ng oxytocin, bonding hormone, nag-create ng feelings of closeness, nagfa-facilitate ng emotional connection. At ang babae, instinctively alam niya yan. Kaya nag-create siya ng opportunities para matouch ka. May scientific phenomenon dito called tactile flirtation. Studies show na ang touch, kahit brief, kahit light, nag-i-increase significantly ang mutual attraction kasi ang brain nag-i-interpret ng touch bilang intimacy, bilang connection, bilang this person is safe and desirable. At may caveat dito, kailangan mong i-differentiate ang attracted touch versus friendly touch. Ang friendly touch, brief, impersonal, no lingering, withdrawal agad. Ang attracted touch, may slight linger, may slight pressure, may slight hesitation bago mag-withdraw at may eye contact during or after. At yan ang indicator, ang lingering, ang hesitation, ang eye contact. May technique dito para matest kung intentional ba or accidental. Pag nag-touch siya, observe kung mag-a-apologize ba siya immediately at mag-withdraw completely. Kung oo, friendly lang. Pero kung may slight pause, may slight linger, tapos nag-smile, tapos nag-eye contact, tapos nag-stay sa proximity, attracted yan. May kwento ako dito na sobrang clear. May kaibigan akong lalaki. Nag-date siya. First date. Nag-dinner. At sabi niya sa akin, "Pre, ilang beses niya na-touch yung braso ko. Nung tumatawa siya, hahawak. Nung may ipinapakita siya sa phone, hahawak. Nung may sinasabi, hahawak. Hindi ba obvious yun?" At sabi ko, "Pre, super obvious. Yan ay intentional. Subconsciously intentional. Gusto ka niya. At tama nga, after a few dates, sila na." Yan ang ikalimang lihim. Ang physical touch. Kahit accidental. Kasi ang touch ay biological language ng attraction. At pag nag-i-initiate siya, yan ay clear signal. Kaya next time, observe. Hindi lang kung nag-touch siya, kundi kung paano. Kung may linger, kung may eye contact, kung may smile. Kasi yan ang difference between friendly at attracted. Ang buod at ang mga dapat tandaan. Kaya ngayon, isummarize natin ang 5 lihim na gestures ng babae na nagpapakitang gusto ka niya. Ang paraan ng pagtingin, hindi kung tumingin, kundi kung paano mag-look away. Ang paghahanap ng dahilan para makalapit, lagi may excuse, walang logical sense, pero consistent. Ang pagbabago ng behavior kapag nandyan ka, shift from relaxed to energetic, from quiet to engaged. Ang pag-remember ng detalye, naaalala niya mga bagay tungkol sa iyo na kahit ikaw hindi mo na naaalala. Ang pag-initiate ng physical contact, kahit accidental, may linger, may eye contact, may intentionality. At lahat ng yan, hindi obvious sa surface, pero pag-aral mo na kung anong hinahanap mo, sobrang clear. Pero dito, may super important reminder ako. Ang signals na yan ay indicators. Yan ay probabilities, pero hindi yan guarantee.
Kasi baka friendly lang talaga siya. Baka naturally touchy siya sa lahat. Baka mabait lang talaga siya. Kaya ang goal, hindi mag-assume agad, kundi mag-observe ng pattern. Kung isa lang sa 5, baka coincidence. Pero kung 3, 4, 5, yan. Yan ay clear pattern. Yan ay statistical significance na hindi pwedeng i-ignore. At pag nakita mo na yung pattern, ano dapat gawin mo? Mag-move, mag-initiate, mag-communicate. Kasi ang most common regret ng lalaki, hindi yung nag-move sila at na-reject, kundi yung hindi nag-move at nag-wonder ng what if. Kaya pag nakita mo na ang signals, huwag kang matakot. Make your move clearly, respectfully, directly. Napapansin ko, parang may something between us. Tama ba feeling ko? Kasi kung tama, gusto kitang kilalanin ng mas malalim. Simple, direct, clear. At kahit ano man ang sagot, at least alam mo na. Walang what ifs, walang regrets. Kasi sa buhay, mas masakit ang what if kesa sa at least I tried. May last na kwento ako bago tayo mag-end. May kaibigan ako, college. May crush siya sa classmate niya. 4 years. Kitang-kita ang signals. Lahat ng 5 nandun. Pero hindi siya nag-move. Takot. Baka mali lang ako. Baka friendly lang siya. Graduation day. Last chance. Pero hindi pa rin nag-move. 10 years later, reunion. Nakita niya ulit yung babae. May asawa na. At nung nag-usap sila, sabi ng babae, half joking,